Magandang araw mga munting kaibigan. Handa na ba kayo para sa isang mahiwagang kwento? Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang malayong kaharian kung saan matatagpuan ang isang napaka-espesyal na puno. Ito ang alamat ng gintong puno ng kabutihan. Sa isang mapayapang kaharian na tinatawag na Kindara, ang lahat ng tao ay masaya at mapagmahal. Ang kanilang reyna, si Reyna Elara, ay kilala sa kanyang busilak na puso. Ngunit ang pinakatangi-tanging yaman ng Kindara ay hindi ginto o alahas, kundi isang puno na tumutubo sa gitna mismo ng hardin ng palasyo. Ang mga dahon nito ay kumikinang na parang purong ginto, at ang mga bunga nito ay hugis pusong mga prutas na nagliliwanag. Tinawag nila itong ang gintong puno ng kabutihan. Ayon sa alamat, ang puno ay regalo ng mga diwata sa unang hari ng Kindara dahil sa kanyang walang kapantay na kabaitan. Sinasabing habang nananatiling mabuti ang puso ng mga taga Kindara, mananatiling buhay at nagniningning ang puno. Ang bawat bunga nito ay naglalaman ng isang butil ng purong kabutihan. Kapag may isang taong nakagawa ng isang dakilang kabutihan, isang bagong bunga ang sisibol sa puno. At kapag may nangangailangan ng tulong o gabay, ang paghipo lamang sa isang bunga ay nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob. Isang araw, isang batang nagngangalang Leo ang napadpad sa hardin ng palasyo. Si Leo ay isang ulila na lumaki sa lansangan at dahil sa hirap ng buhay, madalas siyang nakakagawa ng maliliit na kalokohan para lang makakain. Nakita niya ang gintong puno at namangha sa kumikinang nitong mga bunga. Sa isip niya, kung makakakuha ako ng isa sa mga gintong bunga na iyan, maibebenta ko at hindi na ako magugutom pa. Sa dilim ng gabi, palihim na umakyat si Leo sa pader ng palasyo. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno at nang akmang pipitasin na niya ang isang bunga, bigla itong nawalan ng kislap at naging kulay abo. Nagulat si Leo. Sinubukan niya ang isa pa at ganun din ang nangyari. Bawat bungang tangkain niyang kunin para sa pansariling interes ay nawawalan ng liwanag. Sa kanyang pagkabigo, napansin niyang ang buong puno ay unti-unti nang nalalanta. Ang mga gintong dahon ay nagsimulang mangitim at malagas. Kinabukasan, nagulantang ang buong kaharian. Ang kanilang minamahal na gintong puno ay naghihingalo. Nag-alala si Reyna Elara. Alam niyang ito ay palatandaan na may kasakiman o sama ng loob na pumapasok sa kanilang kaharian. Nagpatawag siya ng pagpupulong at sinabing, ang ating puno ay sumasalamin sa ating mga puso. Kailangan nating mahanap kung ano ang sanhi nito at ibalik ang kabutihan sa Kindara. Nakatago sa di kalayuan, narinig ni Leo ang lahat. Pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Hindi niya intensyong sirain ang pinakamahalagang yaman ng kaharian. Tumakbo siya palapit sa Reyna, lumuhod at umiyak na umamin. Mahal na Reyna, patawarin niyo po ako. Ako po ang may kasalanan. Sinubukan kong nakawin ng mga bunga para sa aking sarili. Sa halip na magalit, tinignan ni Reyna Elara si Leo nang may unawa. Tumayo ka, bata. Ang pag-amin sa pagkakamali ay ang unang hakbang patungo sa kabutihan. Hindi galit ang kailangan ng puno, kundi pagmamahal at umasa. Upang patunayan ang kanyang pagsisisi, nagboluntaryo si Leo na alagaan ng puno. Araw-araw, dinidiligan niya ito, kinakausap at hinihingan ng tawad. Ngunit nanatili itong nalalanta. Naisip ni Leo na hindi sapat ang pagsisisi lang. Kailangan niyang gumawa ng mabuti. Nagsimula si Iyo sa maliliit na bagay. Tinulungan niya ang isang matandang hardinero sa pagbubuhat. Ibinahagi niya ang kanyang maliit na tinaay sa isang liwang na pusa.
Pinatawan niya ang isang batang umiiyak. Sa bawat mabuting gawa ni Leo, napansin niyang may isang maliit na dahon na muling humikinang sa puno. Naging inspirasyon si Leo sa iba pang mga bata sa kaharian. Nagsimula na rin silang gumawa ng mabubuting bagay. Nagtulungan sila sa paglilinis ng plaza, nagbigay ng pagkain sa mga nangangailangan at nag-alaga sa mga may sakit. Ang buong Kindara ay napuno ng alon ng kabutihan. Isang umaga, ang milagro ay bumungad sa kanila. Ang gintong puno ay hindi lang bumalik sa dati niyang ningning, mas lalo pa itong naging makinang. Ang mga dahon nito ay kumikinang na parang araw, at ang mga bunga nito ay mas marami at mas malaki pa kaysa dati. Sa pinakatuktok ng puno, may isang bagong sanga na tumubo, at dito nakasabit ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na hugis pusong bunga. Lumapit si Reyna Elara kay Leo at sinabing, "Tignan mo, Leo, ang bungang iyan ay para sa iyo. Iyan ang simbolo ng iyong pagbabago at ng kabutihang idinulot mo sa lahat." Maingat na pinitas ni Leo ang bunga, ngunit sa halip na itago para sa sarili, dinala niya ito sa gitna ng plaza. Maingat niyang binuksan ang bunga at mula rito ay lumabas ang libu-libong maliliit na buto na kumikinang. Hinipan niya ito at ang mga buto ay lumipad kasama ng hangin, kumalat sa buong Kindara at maging sa mga karatig na bayan. Mula noon, saan mang lupalop tumubo ang mga butong iyon, isang bagong halaman na may gintong dahon ang sumisibol. Ito ay paalala sa lahat na ang tunay na kabutihan ay hindi itinatago, kundi ibinabahagi. Natutunan ni Leo na ang pinakamadakilang yaman ay hindi ang ginto na maaaring nakawin, kundi ang kabutihan na nasa puso na lalong lumalago kapag ipinamamahagi mo sa iba. Siya ay inampon ni Reyna Elara at lumaki bilang isang prinsipe na may gintong puso, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa gawa. At iyan ang alamat ng gintong puno ng kabutihan. Isang kwento na nagtuturo sa atin na bawat isa sa atin ay may kakayahang magpatubo ng sarili nating puno ng kabutihan sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Tandaan mga kaibigan, isang maliit na kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng luntiang kabundukan, may isang batang babae na nagngangalang Maya. Si Maya ay isang masayahin at mausisang bata. Ngulit mayroon siyang isang katangian na naiiba sa lahat. Hindi siya marunong magsalita. Mula pagkabata, wala pang kahit isang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Dahil dito, madalas siyang nag-iisa. Ang mga ibang bata itinutukso siya, tinatawag na Piping Maya. Masakit ito para sa kanya, kaya't mas pinipili na lamang niyang ilayo ang sarili. Ang tanging kasama ni Maya sa kanyang kalungkutan ay ang kalikasan. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga gawain sa bahay, pumupunta siya sa isang maliit na sapa sa paanan ng bundok. Doon, umuupo siya sa isang malaking bato sa tabi ng tubig. Habang pinapanood niya ang dahan-dahang pag-agos ng sapa, kinakausap niya ito sa kanyang isipan. Ibinubulong ng kanyang puso ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang lungkot, ang pagnanais na magkaroon ng kaibigan, at ang mga pangarap na gusto niyang abutin. Isang araw, habang nakaupo siya sa kanyang paboritong bato, napansin ni Maya na tila ba sumasayaw ang tubig sa kanyang harapan. Ang mga alon ay marahang humahampas sa bato na parang sumasagot sa bawat hinaing niya. Ang laglasas ng tubig ay parang musika sa kanyang pandinig, isang malambing na himig na tila nagsasabing, "Nakikinig ako, Maya, huwag kang mag-alala." Mula noon,
Ang sapa ang naging kanyang matalik na kaibigan. Dito niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang saloobin. Sa kabilang dako, sa baryo, may isang binatilyo na nagngangalang Lito. Si Lito ay sikat sa kanilang lugar. Magaling siyang tumugtog ng gitara at may magandang boses. Ngunit sa kabila ng kasikatan, si Lito ay mayabang at hindi marunong makinig sa iba. Palagi niyang iniisip na siya ang pinakamagaling at ang opinyon niya lamang ang mahalaga. Kapag may nagbibigay ng payo sa kanya, tinatawanan lang niya ito. Isang hapon, nagkaroon ng paligsahan sa pag-awit sa baryo. Kumpiyansa si Lito na siya ang mananalo. Ngunit sa araw ng paligsahan, dahil sa sobrang pagod at kapabayaan sa kanyang boses, bigla siyang pumyok sa kalagitnaan ng kanyang kanta. Pinagtawanan siya ng buong baryo. Sa sobrang hiya, tumakbo si Lito palayo, patungo sa kagubatan, hanggang sa marating niya ang sapa kung saan palaging naroon si Maya. Nakita niya si Maya na tahimik na nakaupo sa bato. Lalapitan sana niya ito para itaboy, ngunit narinig niya ang isang napakagandang himig. Hindi ito galing sa tao, kundi sa mismong sapa. Ang laglasas ng tubig ay lumilikha ng isang kanta na puno ng pangunawa at pag-asa. Nagulat si Lito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuto siyang tumahimik at makinig. Habang nakikinig siya sa awit ng sapa, unti-unti niyang naiintindihan ng kanyang mga pagkakamali. Naramdaman niya ang sakit na idinulot niya sa iba dahil sa kanyang kayabangan. Nakita niya si Maya at sa mga mata nito, nakita niya ang isang kaluluwang puno ng kabutihan na nasaktan din ng panghuhusga ng iba. Dahan-dahang lumapit si Lito kay Maya. Sa halip na magsalita, umupo siya sa tabi nito. Magkasama silang dalawa na pinakinggan ang awit ng sapa. Sa katahimikan yun, nagkaunawaan. Hindi kailangan ng salita para ipahayag ang pagsisisi ni Lito at ang pagpapatawad ni Maya. Naging simula iyon ng kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, bumalik sila sa sapa. Dala ni Lito ang kanyang gitara. Habang nakikinig sa himig ng tubig, nagsimula siyang tumugtog, isang bagong kanta, hindi mayabang kundi puno ng damdamin at pagpapakumbaba. Nagulat ang lahat ng biglang sa kabay ng tugtog ni Lito at ng awit ng sapa ay si Maya ay biglang nagsimulang umawit. Ang kanyang boses ay dalisay at napakaganda, mas maganda pa kaysa sa sinumang narinig nila. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi ordinaryo. Ito ay mga salita ng karunungan at pag-unawa na natutunan niya mula sa pakikinig sa sapa. Namangha ang buong baryo. Ang dating piping Maya ay may tinig pala na kayang magpagaling ng puso. Mula sa araw na yun, nagbago ang lahat. Si Lito ay naging mapagkumbaba at natutong makinig sa iba. Si Maya naman ay nagpatuloy sa pag-awit, gamit ang kanyang boses para magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Ang maliit na sapa na naging saksi sa lahat ay unti-unting lumaki at lumapad. Ang tubig nito ay dumaloy ng mas malakas, dinadala ang mga kwento ng pagbabago at pag-unawa sa iba pang mga lugar. Tinawag ng mga tao ang sapa na ilog na marunong makinig, kasi ito ang nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na karunungan ay hindi lamang sa pagsasalita, kundi mas madalas ito ay matatagpuan sa tahimik na pakikinig. At ito yon ang alamat ng ilog na nagpapaalala sa atin na bago tayo magsalita, matuto muna tayong makinig. Sa isang malawak at misteryosong gubat, kung saan ang mga puno ay naglalakihan na parang mga higanting nagbabantay at ang mga dahon ay kumakanta sa bawat ihip ng hangin, may naninirahang isang munting ilaw. Siya si Kislap, isang alitaptap na naiiba sa lahat. Habang ang kanyang mga kasama ay may mga ilaw na kumikinang ng malakas at maningnin na kulay dilaw,
Ang ilaw ni Kislap ay maliit lamang at may kakaibang kulay asul. Dahil dito, madalas siyang nag-iisa. Bakit kaya ganito ang ilaw ko? Bulong niya sa sarili isang gabi habang nakadapo sa isang malaking dahon ng gabi. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kaibigan na masayang naglalaro ng habulan. Ang kanilang mga dilaw na ilaw ay parang mga bituing nagsasayawan sa dilim. Sinubukan niyang sumali, pero tuwing lalapit siya, ang kanyang munting asul na ilaw ay tila nawawala sa ningning ng iba. Ang liit-liit ng ilaw mo, Kislap, para kang patay sindi. Tukso ng isang alitap-tap na si Luning. Narinig ito ng iba at sila'y nagtawanan. Nalungkot si Kislap. Lumipad siya papalayo sa pinakatahimik na bahagi ng gubat kung saan taning ang huni ng mga kuliglig at ang daloy ng tubig sa sapa ang kanyang naririnig. Doon, sa tabi ng isang maligit na batis, kinausap niya ang kanyang sarili. Siguro nga wala akong silbi. Isang munting asul na ilaw lang ako na walang kayang gawin. Isang gabi, habang si Kislap ay malungkot na nakatingin sa kanyang refleksyon sa tubig, isang matandang salagubang na nagngangalang Mang Teban ang lumapit sa kanya. Napansin ni Mang Teban ang lungkot sa mga mata ng munting alitap-tap. "Bakit ka nag-iisa, munting kaibigan?" tanong niya sa malumanay na boses. "Ang ilaw ko po kasi iba," sagot ni Kislap, halos pabulong. "Maliit at kulay asul. Hindi po ako kasing galing ng iba." Ngumiti si Mang Teban. "Alam mo ba, Kislap?" sabi niya. "Ang bawat ilaw, gaano man kaliit o ano man ang kulay, ay may sariling kahalagahan. Ang pagkakaiba mo ang siyang nagbibigay sa iyo ng espesyal na katangian. Huwag mong ikahiya yan. Baka balang araw, ang munting asul na ilaw mo ang maging pag-asa ng buong gubat." Hindi lubos na naiintindihan ni Kislap ang sinabi ni Mang Teban, pero gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpasalangat siya sa matandang salagubang at sinubukang isipin na may dahilan kung bakit siya naiiba. Ilang gabi ang lumipas, isang malakas na bagyo ang dumating sa gubat. Ang hangin ay sumisisil ng nakakatakot at ang ulan ay bumubuhos na walang katapusan. Ang lahat ng hayop ay nagtago sa kani-kanilang tirahan. Ang mga alitap-tap ay nagsiksikan sa ilalim ng malalaking dahon, takot na takot. Ang kanilang mga maningning na dilaw na ilaw ay halos hindi na makita dahil sa lakas ng hangin at ulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na sigaw ang narinig ng lahat. "Tulong! Tulong!" Iyon ang boses ni Kiko, isang batang kuneho na palaging masayahin. Dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa ulan, natangay siya at ngayon ay nakakapit na lamang sa isang sanga sa gitna ng rumaragasang sapa. "Hindi ako makabalik! Madulas ang mga bato at masyadong madilim!" sigaw niya, nanginginig ng takot at lamig. Ang mga alitap-tap ay nagtangkang tumulong. Lumipad sila palapit sa sapa, pero ang kanilang mga dilaw na ilaw ay nakakasilaw kapag tumatama sa tubig. Imbis na makatulong, lalo lang nalito si Kiko at hindi niya makita ang tamang daan pabalik. "Hindi ko makita! Nasusulaw ako!" sigaw ng kawawang kuneho. Biglang naalala ni Kislap ang sinabi ni Mang Teban. "Ang pagkakaiba mo ang siyang nagbibigay sa iyo ng espesyal na katangian." Huhinga ka ng malalim. Tinawag niya ang lahat ng kanyang lakas at lumipad patungo kay Kiko. Pagdating niya, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-focus. Pinalabas niya ang kanyang ilaw ng buong buo. Ang kanyang munting asul na ilaw ay kumislap. Hindi kasing lakas ng iba, pero mayroon itong kakaibang epekto. Ang asul na sinag ay hindi nakakasilaw kapag tumatama sa tubig. Halip,
Ito ay lumikha ng isang malinaw at banayagang liwanag sa ilalim ng tubig na nagpakita ng mga bato kung saan maaaring tumapak si Kiko. "Kiko!" sigaw ni Kislap. "Tingnan mo! Sundan mo ang asul na ilaw ko! Ipapakita ko sa iyo ang mga ligtas na bato." Nakita ni Kiko ang liwanag. Dahil sa asul na ilaw ni Kislap, naging malinaw sa kanya ang daan. Dahan-dahan, tumapak siya mula sa isang bato patungo sa isa pa, habang si Kislap ay matiyagang umiilaw sa bawat hakbang niya. Ang ibang alitaptap ay napatigil. Namamangha sila sa kung paano nakatulong ang kakaibang ilaw ni Kislap. Sa wakas, narating ni Kiko ang pampang, ligtas at hindi nasaktan. Yinakap siya ng kanyang mga pamangkin. Lahat ng hayop na nakasaksi ay nagpalakpakan. Lumapit sila kay Kislap. "Kislap, patawarin mo kami," sabi ni Luning na may hiya sa kanyang boses. "Hindi namin alam na ganyan pala kahalaga ang iyong ilaw. Salamat sa iyo, naligtas si Kiko." Ngumiti si Kislap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Ang kanyang munting asul na ilaw na dati niyang ikinahihiya ang siyang naging dahilan ng kaligtasan ng isang kaibigan. Mula noong gabing yon, hindi na muling tinukso si Kislap. Naging bahiro siya sa kanilang komunidad. Naintindihan ng lahat na bawat isa, anuman ang anyo, kulay o kakayahan, ay may mahalagang papel na ginagampanan. Si Kislap ay masayang nakikipaglaro gabi-gabi. Ang kanyang asul na ilaw ay buong pagmamalaking kumikinang sa gitna ng mga dilaw na ilaw ng kanyang mga kaibigan. Isang paalala na ang ating mga pagkakaiba ang siyang tunay na nagpapakinang sa atin. At dito nagtatapos ang ating kwento. Tandaan mga bata, tulad ni Kislap, bawat isa sa atin ay espesyal. Huwag nating ikahiya kung ano tayo, dahil ang ating mga natatanging katangian ang maaaring maging ilaw hindi lang para sa ating sarili, kundi para na rin sa iba. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Kislap, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong pambata. Hanggang sa muli!